Kasi po yung corruption, rooted na po. Yung corruption mga kababayan, napakalalim na. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, paano tayo napunta sa ganito? So kailangan natin ang tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na decisive sa paglaban sa korupsyon. Kaya nga po mga kababayan, gustong-gusto nila na matanggal yung ating Pangulo para tigil na yung investigasyon, lusot na yung mga kurakot, balik sa pangungurakot. Kaya nakita ninyo, ang wish nila matigok na yung ating Pangulo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bigyan ko po kayo ng update sa kalagayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi alam naman po ninyo, sabi nga ng ating Pangulo, do not be so excited. Yung iba kasi po, excited na matigbak na yung ating Pangulo. Diba? Lalo yung mga DDS po, gustong-gusto nilang matigbak na yung ating Pangulo para makaupo na si Sara. Kasi si Sara po, ilang beses na nanagnasa. Hindi matuloy-tuloy yung pag-upo. Ayan tuloy. Umupo na lang sa baybayin po ng beach. At ngayon, nandun sa sa dahig. Lumayas na naman po. Sige na lang ang selfie-selfie. Yan si Sara. Sige na lang ang selfie-selfie. At pa-interview sa kanyang DDS vlogger. Hindi makaupo eh. Naupo na lang doon mga kababayan sa tinawag nilang Duterte Park. Pati yung lugar doon mga kababayan sa dahig, ipinangalan na ng mga DDS kay Digong. Sige na lang po ang selfie-selfie. Kaya kailangan i-update ko po kayo ng kalagayan ng ating Pangulo. Kasi sabi dito sa report ng Billionaire News channel, Marcos skips another event as doctors order rest after diverticulitis. Dahil sa ganyan po na balita ngayon, excited na naman po yung mga DDS. Ang panalangin nila matigbak na yung ating Pangulo para makaupo si Sara at tingin nila pag nakaupo si Sara, makakauwi na si Digong. Kahit umupo si Sara, si Digong po hindi makakauwi unless mapawalang sala siya doon sa after trial sa crimes against humanity. Di ba po? Asa pa kayo? So ito yung balita, mga kababayan. President Marcos Jr. on Wednesday skip another palace event as he continues to recover from diverticulitis following his doctor's advice to rest and slow down. Normal man siya mga kababayan. Sa edad ng ating Pangulo, overwork eh. So kailangan mag-slow down muna. Kunting pahinga, Mr. President. Kasi kailangan ka pa ng ating mga mamamayang Pilipino until your term expires sa 2028. At sabi nga ng marami, kung pwede pa lang mga kababayan, na yung ating Pangulo i-extend pa for another 6 years. Hanggat mga kababayan 20 years tulad ng kanyang tatay. Di ba? Mga kababayan, kasi dapat may continuity talaga sa paglaban po sa korupsyon, pati yung progress na nasimula ng bagong Pilipinas. Sabi nga po mga kababayan ni former commissioner ng ICI, Rosana Fajardo, sabi niya, probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes. Because then you will probably need to take out everyone who is part of the system. Even if you put the smartest and the most capable if values are not there or are misplaced, then they can do things that are contrary to what they have been asked to do to serve the people. Di ba? Tama itong si former ICI Commissioner Rosana Fajardo. It would take several lifetimes
Kasi po yung corruption, rooted na po. Yung corruption, mga kababayan, napakalalim na. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, paano tayo napunta sa ganito? So kailangan natin ang tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na decisive sa paglaban sa korupsyon. Kaya nga po mga kababayan, gustong-gusto nila na matanggal yung ating Pangulo para tigil na yung yung investigasyon, lusot na yung mga kurakot, balik sa pangungurakot. Kaya nakita ninyo, ang wish nila matigok na yung ating Pangulo para tuloy ang korupsyon. Yan po ang katotohanan dyan mga kababayan. Kaya tuwang-tuwa sila nang maospital yung ating Pangulo, pero sabi sa payag po ni Recto, Executive Secretary Recto, sabi dito sa balita, Recto assured reporters that the President is in good condition and simply complying with medical advice. It's fine. It's only natural for his doctor to recommend that he rest for a week, sabi po ni Recto, citing his own experience with diverculitis. Kaya hindi nakadalo dito yung ating Pangulo sa event na to. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, President Marcos skips the Gawad Lingkod Bayani event at the Malacanang Palace this Wednesday. He is represented by Executive Secretary Ralph Recto instead. So ito yung Gawad Lingkod Bayani. Hindi na pumunta dito yung ating Pangulo. Pakinggan natin yung payag ni Executive Secretary Ralph Recto po. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at a time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Anong advice ako yung latest advice ako ng doktor? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakit din sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Correct. That is natural. Meron pa rin siya. I'm not mistaken, yeah. Well, it's only... Ito yung mga reactions ng mga netizens po. Iba-iba. Sabi ni Emma Lubrera, get well soon po PBBM and relax po kayo. Relax lang po kayo. Sabi naman ng isa, si Andro Cuadjao, pakulo na naman, iliis ang usapang flood control. You see, ganon ang mga tao. Sabi ni Yunitsuwa Kumasa, yun totoo. Sabi ni Des Macadamia, proof of life please. Salamat Kara. Kita ninyo? Referring to Kara David na nag-wish sa kanyang birthday na lahat daw ng mga kurakot sana mamatay na. Nakita ninyo? Ganun kasama ang mga tao ngayon sa mundo, wishing ill to other people. Pag ganyan ang mindset po ninyo, ang ibig sabihin yan, maitim ang inyong kaluluwa. Maitim ang budhi. Di ba po? Pag ikaw nag-wish ng masama sa kapwa, yan ang malinaw po. Maitim ang inyong budhi. Pag masasama ang lumalabas sa iyong bibig, ang ibig sabihin yan, masama kang tao. So napakaraming mga masasamang tao dito sa ating mundo. Huwag na tayo magtataka kasi malapit na po na bumalik ang ating Panginoon. Yan ang sabi sa Word of God. Na sa mga huling araw, talaga yung mga tao ganyan ang mga pag-ugali. Dadami ang mga masasamang tao. Yan ang nasusulat po sa 2 Timothy chapter 3, 1-5. Yan o. Ngunit alamin mo ito, na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumosong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil,
mga hindi mapigil ang mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos. Sila ay may anyo ng mapagkamakadiyos. Ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito. Mga walang pagpipigil po. Mga mapanirang puri. Mga mabagsik. Yan ang uri ng mga tao ngayon. Mga mabagsik. Walang awa sa kapwa. Nakita ninyo? May sakit yung ating Pangulo. Ang wish nila matigbak na. Pero tayo, mga kababayan, na may mabuting loob, hindi tayo nagsasalita, nagwi-wish ng ganyang masama sa ating kapwa. Kahit kay Digong po, nakakulong si Digong. Ang prayer natin, mga kababayan, kay Digong, sana bigyan pa siya ng lakas. Pag siyang magkasakit doon habang nakakulong, para maharap niya ng maayos yung mga akusasyon sa kanya, yung kaso na crimes against humanity. At kung hindi siya nagkasala, he is not guilty, kabalik siya dito sa ating bansa after trial. At masagot niya yung mga akusasyon sa kanya ng mga nag-file sa kanya ng kaso, yung mga biktima ng AJK. Diba po? Sana humaba pa ang buhay ni Digong. Yan ang wish natin. Pero yung mga DDS po, tigbak na sana niya yung mga Marcos. Ganon sila. Bakit po? Kasi nga po, maitim ang kanilang budhi, mga masasamang tao. Asa pa kayo sa mga taong yan? Kaya yung mga lumalabas sa kanilang bibig, lahat masasama, galing sa masamang puso nila. Biblical yan eh. Yan malinaw. Matthew 15:18-19. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Mula yan sa puso. Asa pa kayo kung bakit masasama ang lumalabas sa bibig ng mga DDS? Mula sa kanilang maitim na budhi, mula sa kanilang maitim na puso, masasamang tao kasi sila. Tama po. Hindi ako may sabi niyan, si Mateo. Kinukot lang natin ang salita ng Diyos. Para alam ninyo, hindi na kayo magtaka kung bakit ang mga DDS supporters ni Digong masasamang tao. Masasama kung magsalita, mapagmura, palamura, at nag-wish ng masama sa ating Pangulo na matigbak na. Dapat niya matigbak na ang presidente para iupo si Sara. Kaya si Sara Duterte nagbanta ng pagpapatayin yung ating Pangulo, si Lisa Marcos. Masamang tao siya eh. Kung mabuting tao ka, magbabanta ka ng papatayin mo yung Pangulo, pupugutan mo ng ulo, tapos yung tatay, huhukayin mo, iulog mo sa West Philippine Sea. Walang mabuting taong gagawa ng ganyan. Mabuting kaisipan at mabuting puso ang magsasalita ng ganyan. Tama po? Eh, mga supporters nila, ganun din kasi, masasamang tao. Ang dami ng masamang tao ngayon kasi malapit na pong magbalik ang ating Panginoon sa mundo to judge the world, the whole humanity. Ganon. Kaya pasama ng pasama po ang mundo, ang mga tao sa mundo because of that. So malinaw na po sa inyo. Pero ipanalangin natin sila na sana magbago pa sila, mga kababayan, at maligtas ang kanilang kaluluwa. Hindi mabulid sa dagat-dagatang apoy na may asupre tulad ng binubuga ng Mayon Volcano ngayon. Ano ba? So ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.